Sa pinto pa lang, tanaw ni Annika kung paano haplasan ni Lyra ang braso ni Elias. Parang may kung anong kumibot sa sentido ni Annika. Feeling niya kahit anong oras ay paputok ang ugat niya sa batok, pakiramdam niya high blood in siya. Ang landi, sarap bunutan ng ngipin ng walang anesthesia, respeto girl nandito ang asawa. Asal ni Annika sa kanyang isipan. Sweetie, can you get me some water please? Bigla kasi akong nauhaw. Malambing na wika ni Annika sa asawa. Agad naman hinawi ni Elias ang kamay ni Lyra, na kanina lang nasa braso niya. Kabadong napalingon si Elias sa kinatatayuan ni Annika, ilang beses siya napalunok. Sweetie, sure kukuhanan kita, teka lang kukuha ako sa baba. Halos magkanda-otol-otol sa pagsasalita si Elias. Matagal ng lalaki tinitigan ang kanyang asawa, hindi naman baka sa mukha nito na galit ito. Nakangiti pa nga si Annika, habang nakatingin sa kanya. Nagpaalam si Elias kay Lyra, nang mapadaan si Elias kay Annika, ay tumigil ito at humalik sa pisngi ng babae. Huwag mo masyadong bilisan sweetie, hindi naman ako nagmamadali, baka kasi mapatid ka sa hagdan. Wika ni Annika, sabay kabig sa batok ng lalaki, at hinalikan si Elias sa labi. Nanlaki ang mata ni Elias, nabigla siya roon, hindi gawain ni Annika ang makipaghalikan sa kanya, kapag may ibang tao. Habang hinahalikan ni Annika si Elias, ang mga mata nito ay nakatuon kay Lyra. Dahil nahuli niyang nakatingin ito sa kanila ni Elias. Si Lyra naman napanganga, dahil sa kanyang nakita. Si Elias na ang unang humiwalay kay Annika, para na siyang mauubusan ng hangin sa baga. Humahanggos na nakatitig si Elias sa asawa, at gumuhit sa labi nito ang naglalarong ngiti. May ganito palang side si Annika, ngayon niya lang ito nakita. Nang umalis si Elias, ay dahan-dahan naglakad si Annika. Patungo sa direksyon ni Lyra. Lyra, interior designer ka, ang trabaho mo ay ayusin ang loob ng mansion na ito. Hindi kasali sa trabaho mo ang asawa ko. May diin sa huling salitang binitawan ni Annika. Hindi mo naman siguro gugustuhin na tawagin kang isang kabit. Mahiya ka naman sa katawang lupa mo kung meron ka. I warning you Miss Garcia, hindi pa ako nakakapanakit sa tanang buhay ko, baka ngayon pa lang kung hindi mo ititigil yang kakatihan at kalandian mo. Muling saad ni Annika sa malumanay na tinig, ngunit may halong pagbabanta. Agad namutla ang babae, at ilang beses na palunok. Do you understand? Wika muli ni Annika. Yes Mrs. Falcon. Halos walang lumabas na salita sa bibig ni Lyra, para hangin lang ito. Good, kung ganoon ay magkakasundo tayo. Bigkas ni Annika at ngumiti kay Lyra. Sakto naman dumating si Elias, bitbit ang plastic bottle of water. Kinuha niya pa ito sa kanilang sasakyan, naubos kasi ang stock ng mineral water sa mansion na ito. Hindi pa nakakapagpa-deliver ng inumin ang caretaker ng mansion, na si Mang Agustin. Here's your water sweetie, saad ni Elias at sabay abot kay Annika. Pagkatapos ipakita ni Lyra ang magiging design ng kabuuan ng mansion, ay nagpaalam na ito na aalis. Nagpaalam na rin sila Elias, at si Annika kay Mang Agustin. Binabaybay na nila ang kahabaan ng highway, pabalik sa kumpanya ni Annika, nang tumunog ang cellphone ni Elias. Sinagot niya ito, at sabay lagay ng headphone Bluetooth sa kanyang tainga. Cole, napatawag ka, wika ni Elias, habang ang mata ay nakatuon sa daan. Pare, punta ka muna rito sa condo unit ni Tyran, naririto kaming lahat. Bigkas ni Cole sa kabilang linya. Bakit may problema ba? Medyo nag-aalalang tanong ni Elias, at napatingin sa kinauupuan ni Annika. Ito kasing kaibigan natin malaki ang problema, hiwalay na sila ni Vorsia. At ngayon ay nagpapakalanggaw sa alak, balak pa yata magpakamatay ng isang ito. Saad ni Cole. Okay, papunta ako riyan, sambit ni Elias at pinatay na ang tawag. Sweetie, gusto mo bang ihatid muna kita? Kailangan ko lang puntahan ngayon si Tyran, ani ni Elias. No, sasama ako, saad ni Annika. Mabilis na pinatakbo ni Elias ang sasakyan, patungo sa Savdray condominium. Nang makarating sila sa tapat ng unit ni Tyran, ay nag-doorbell si Elias. Si Luke ang nagbukas ng pinto, nagmanhag si Elias at Luke, nagbiso naman si Luke kay Annika. Nang tuluyan silang makapasok, ay basag na mga gamit ang sumalubong sa kanila. Picture frame.
At mga mamahaling vase ang nagkalat sa makintab na itim na marmol. May mga basag rin na bote ng alak. Agad pumasok sa kwarto ni Tyron si Elias, naroon si Styles at Ed, at pinapakalma si Tyron dahil umiiyak ito. Nakasalampak ito sa sahig sa paahan ng kama, habang isang kamay nito ay may hawak na isang bote ng alak, halos manggalahati ang laman nito. Si Annika naman ay kumuha ng walis at daspan, at inumpisahan walisan ang mga basag na bagay. Hiniwalayan ko na si Vorsha. Umpisa ni Tyron habang tumatangis. Pilit nila kaming pinaghiwalay. Wala akong magawa upang ipaglaban si Vorsha sa pamilya niya, at pamilya ko. Mahal na mahal ko siya, sa tanang buhay ko siya lang ang babaeng minahal ko, siya ang pinakaunang babaeng pumasok dito. Turo niya sa tapat ng kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso. Mahal na mahal ko siya higit pa sa buhay ko, pero ano itong ginawa ko, sinaktan ko siya at sinuko, dahil sa alitan ng mga angkan namin, pati pagmamahalan namin ni Vorsha ay naapektuhan. Tumatangis na wika ni Tyron, at sabay lagok ng alak. Ang sakit pala kapag nagmahal ka, pero mas masakit yung iwan mo ang taong pinakamamahal mo. Nais ko na lamang mamatay, wala nang saysay ang buhay ko, wala na si Vorsha. Nang dumating siya sa buhay ko, nagbago ang paniniwala ko, nagkaroon ng kulay ang malungkot at madilim kong buhay. Siya na ang buhay ko, paano na ako? Hindi ko kaya magising sa umaga, na hindi nasisilayan ang mukha ni Vorsha. Labis na awa ang nararamdaman ni Elias para kay Tyron, minsan na nga lang ito magmahal ay nasaktan pa. Hinawakan niya ang balikat ni Tyron, at marahang tinapik. Tyron, kasama sa pagmamahal ang masaktan, lalo na ang pagsasakripisyo sa taong mahal natin, para sa ikabubuti ng lahat. Alam niyo noon kung paano naging miserable ang buhay ko, nang mawala sa akin si Annika. Pero hindi ibig sabihin susuko ka na, para sa inyong dalawa ni Vorsha. Ipaglaban mo siya sa pamilya mo at pamilya niya, ipakita mo na nararapat ka kay Vorsha. Mga lalaki tayo at wala sa grupo natin ang sumusuko, lalo na pagdating sa pag-ibig. Pagpapalakas ni Elias sa kalooban ng kaibigan. Hanep, sayo talaga ng galing ang salitang iyan, I'm so proud of you bro. Saad ni Cole at iiling-iling ang ulo nito. Elias right, ngayon ka pa ba susuko? Malalim na ang pinagsamahan niyo ni Vorsha, kaya ipaglaban mo siya, cheer up bro, we are here. Saad ni Styles. Pumasok si Annika sa loob ng kwarto, dala ang walis at daspan sa likuran niya, ay nakatayo si Luke at nakangisi. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki, kapag broken-hearted? Kailangan magbasag at magkalat ng gamit. Matare na wika ni Annika, naglakad ito papalapit kay Tyron, at lumuhad sa harapan ng lalaki, upang magpantay sila. Nagulat ang magkakaibigan sa sunod na ginawa ni Annika kay Tyron. Malakas kasing sinampal ng babae sa pisngi si Tyron. Nanlaki naman ang mata ni Tyron, parang nawala ang pagkalasing niya, dahil sa sampal na natanggap niya mula kay Annika. Hey, why did you slap me? Bulalas ni Tyron, habang sapo ang kaliwang pisngi nito. Para magising ka sa kabaliwan mo, balak mo raw magpakamatay, sumbong sa akin ni Luke. My God, magbibigti ka na nga lang sa sandigan pa ng silya mo itinali ang lubad. Alam niyo magkakaibigan nga kayo, lahat kayo mga siraulo. Bulyo ni Annika. Eka hindi ko alam kung concern ka sa akin, o gusto mo na ako mamatay. Ani ni Tyron. Malakas na tawa ang kumawala kay Elias, at tumabi kay Tyron at sabay akbay sa balikat ng kaibigan nito. Paano yan pare, kasama ka na pala ngayon sa clan ng mga siraulo. Tatawa-tawang wika ni Elias. Kayo lang yun. Asal ni Tyron. Matagal tinitigan ni Annika si Tyron, bago magsalita. Bakas sa mukha ng lalaki ang sakit at paghihirap nito. Huminga ng malalim si Annika, at naglakad patungo sa kama at naupo. Alam ko masakit pero hihilam rin yan. Kung ang malakas na ulan nga ay tumitila, ang malalaking alon sa dagat nagiging banayad, iyan pa kayang sakit na nararamdaman mo. May tamang panahon para sa inyo ni Vorsha, hindi man sa ngayon, malay mo bukas, sa susunod na araw, linggo, buwan, o kahit umabot pa ng 1 taon. Ipaglaban mo ang pagmamahal mo kay Vorsha, naririto kami para sa iyo. Tutulungan ka namin makabangon. Malumanay na wika ni Annika. Sunod-sunod tumulo ang luha ni Tyron, walang-wala siya ngayon.
Ang pera niya sa bangko ay hinold ng kanyang ama. Ang pinamana sa kanya ni Don Wilson Safdie ang kanyang lolo, ay binawi sa kanya. Pero wala siyang pakialam sa kayamanan na iyon, dahil para sa kanya ang tunay na kayamanan niya ay si Vorcia. Nang mapagod sa kakaiyak si Tyron, ay nakatulog na ito. Si Luke ang nagpalit ng damit ni Tyron, habang si Styles ang nagpunas sa katawan ng kaibigan. Si Elias naman ay pinulot ang mga bote ng alak, at beer in can na nakakalat sa sahig. Si Cole naman ay walang tigil ang pagmumura, habang nagpupunas ng suka ni Tyron sa sahig. Mga walang hiya kayo, ako talaga ang pinaglinis nyo ng suka ni Tyron, sana pala hindi na lang ako nagpunta rito. Nakangusong ani ni Cole, at padas Cole na hinagis ang pamunas sa loob ng balde. Kulang na lang ay bumaliktad ang sikmura ni Cole, dahil sa amoy ng suka. Si Elias, Styles at Luke naman ay ngisi-ngisi ang mga loko. Nang malinis ang buong kwarto, ay lumabas na ang apat. Si Annika naman ay hinugasan ang lahat ng plato na marumi sa lababo. Nagpaalam na si Elias at Annika na uuwi na, hapon na rin kasi. Hindi pa sila nakakain ng pananghalian, gutom na si Annika. Kasabay nilang umalis si Styles, at Luke, ang ending si Cole ang naiwan kasama ni Tyron. Siguradong masasapok na naman siya nito ni Valentine, baka isipin ng babae ay ng babae na naman siya. Mahirap pa naman lambingin ang babae, kapag nagtatampo ito ang hirap nitong suyuan. Nang sumapit ang gabi, nasa malaking bulwagan ang mag-anak at naghahapunan. Si Aleka at Elisa ay daldal ng daldal ikinekwento nila ang nangyari sa buong maghapon nila sa school. Si Leo at Tresella ay tahimik lang kumakain. Katabi ni Leo ang anak na babae ni Mia na si Haremia. Matanda lang ng 1 taon ang triplets sa anak ni Mia. 2 linggo ang bakas iyon ng bata, kaya inihatid ito ni Martha ang ina ni Mia. Namimiss na rin ng bata ang kanyang ina. Ayos lang naman kay Elias at Annika na narito ang bata. Gusto nga ito pag-aralin ni Elias, ayaw lang ni Mia dahil nahihiya ito. Sa susunod na araw ay kaarawan na ni Leo, kaya mismo si Elias ang nagsabi kay Mia na pagbakasiyunin si Hara. Hey ugly ang kalat mo kumain, look at what you did, nalagyan tuloy ng sauce ang damit ko. Masungit na wika ni Leo sa batang babae. Sorry Kuya Leo, malumanay na saad ng bata. Don't call me Kuya, because you are not my sister. Anas ni Leo. Napanguso ang batang babae, at biglang nagtubig ang mga mata nito. Leo, bakit mo sinisigawan si Hara? Say sorry to her. Saway ni Elias sa anak na lalaki. No, ayaw ko po, ang kalat niya po kasi kumain. Nakasimangot na saad ni Leo. Leo, hindi maganda ang ginagawa mo, apologize to her. Mas matanda ka sa kanya, so dapat ay ikaw ang mas nakakaintindi. Mahinang tura ni Annika. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Leo at sabay yumuko. Leo, anak. Mahinang tawag ni Annika. Fine, I'm sorry, okay, happy now. Masungit na bigkas ni Leo sa batang babae. Patagang tiningnan ng masama ni Leo si Hara, at sabay binilatan. Magandang bata si Hara, dahil ang ama nito ay isang half American and half Brazilian. Ang mga mata nito ay nakuha sa kanyang ama, kulay tanso. Maganda rin ang hugis ng ilong nito, itim na itim ang kulay ng buhok ng batang babae. Nang matapos ang hapunan, ay pumanhik na sa kwarto si Leo, kasunod ang triplets kasama ang yaya ng 3. Si Elias at Annika ay naiwan sa dining area. Humingi ng paumanhin si Annika kay Mia, dahil sa inasal ni Leo kanina. Ngayong araw ang kaarawan ni Leo, 11 years old na ang batang lalaki. Dito sa malawak na lounge ginanap ang kasiyahan. May mga clown at mascot, kaya ang mga batang bisita ni Leo ay tuwang-tuwa. Naghahabulan si Danex at Hara sa malawak na Bermuda. Habang inaabot ni Hara ang lobong nasa kamay ni Danex. Kuya Danex, hindi ko maabot. Ang tangkad mo kasi. Maktol ni Hara at sabay kamot sa ulo. Ibinigay ni Danex ang lobo kay Hara, at sabay gulo sa buhok ni Hara, at muli silang naghabulan. Si Leo naman ay nakaupo lang sa isang silya, at nakasimangot. Nilapitan ito ni Rain ang panganay na anak ni Styles. Habang naghahabulan si Danex at Hara, ay sumali si Sunrise at ang 3 triplets. Dahil sa bilis ng takbo ni Hara,
ay nadapa ito gumasgas ang tuhod nito sa kanto ng semento. Agad umiyak si Hara, habang dinadaing ang tuhod nito na may sugat. Tumakbo papalapit si Leo, kung saan nakaupo si Hara at dinaluhan ito. Ano ba yon, ang pangit mo na nga, lalampal-ampa ka pa. Asal ni Leo at sabay hugot sa bulsa niya ng panyo, may drawing pa itong Spider-Man. Agad niya ito nilapat sa tuhod ni Hara, wala rin tigil ang pag-iyak ni Hara. Dahil abala ang lahat ng tao, ay walang nakapansin sa nangyari sa batang babae. Please Doklang stop crying, ang pangit mo na nga, lalo ka pang pumapangit. Inis na wika ni Leo. Patakbong lumapit si Danex kay Hara at tinabihan ito. Hey, pretty girl, stop crying, sige ka, papangit ka. Pag-aalo ni Danex kay Hara, at pinunasan ang luhang umaagos sa pisngi ng batang babae. Napa-esmad ng labi si Leo, at tumayo mula sa pagkakaluhod. Pumasok sa loob ng mansion si Leo, at kumuha ng cotton, alcohol at betadine at band-aid na rin. Lumabas muli siya at bumalik kung nasaan si Hara. Muli siyang lumuhad sa harapan ni Hara, at pinatong ang isang binti ng batang babae sa kanyang hita. Patuloy pa rin sa paghikbi si Hara, habang nililinisan ng alkohol ang kanyang sugat. Pagkatapos ay nilagyan ni Leo ng betadine at band-aid ang kanyang sugat. Can you please stop crying? Nakakarindi ka sa tainga, para kang ibon na wala sa tono. Bagot na wika ni Leo at umalis na. Ang sungit talaga ni Kuya Leo. Sambit ni Danex at inakay patayo si Hara, dahil tumigil na ito sa pag-iyak. Nang matapos ang kasayahan, ay unti-unting nagpaalam ang mga bisita. Ang natira na lang ay ang mga kaibigan ni Elias. Magkakaharap sa mahabang lamesa ang magkakaibigan, habang sumisimsim ng wine sa goblet. Mga pasaway kayo, sino ang lumapastangan sa white t-shirts ko? Ginawa niyong basahan, pinamunas niyo sa suka. Anas ni Tyron habang pinaningkitan ng mata ang mga kaibigan. Si Cole, chorus ng tatlo, si Elias, Styles at Luke. Malay ko ba, at isa pa, suka mo naman yung nilinis ko, halos kaya bumaliktad ang sikmura ko sa suka mo, halos 4 na araw hindi ako makakain ng maayos, kapag naalala yon. Saad ni Cole. O ay masyado dude, wika ni Luke. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ino-open kay Tyron, kung kamusta na nga ba ito after nang magpakalango ito sa alak. Pero mukha naman maayos ito, based na rin sa aura ng mukha nito. Inalok rin ni Styles si Tyron na ito muna ang mag-manage ng negosyo niya sa Italy. Wala kasing nag-aasikaso ngayon ng negosyo niya roon, kaya kinausap niya sa Tyron kung papayag ba ito. Pumayag naman si Tyron. 2 taon lang naman ang itatagal niya roon. Mabuti na rin ito para makapag-ipon siya at makapagsimula ng sariling negosyo. Hindi niya na kasi tinanggap pa ang pera na binalik sa kanya ng kanyang ama. Tinanggihan niya rin ang pamanang gustong ibalik ng kanyang lolo. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na walang tulong mula sa kanyang pamilya. Dahil sa pagbabalik niya ay babawiin niya si Vorsha. Kinabukasan ay maaga nagising si Annika, upang ipagluto ng agahan ang kanyang mag-aama. Nadatnan niya si Mia na nagkakape sa Iceland counter. Good morning Mia, masiglang bati niya rito. Good morning Ma'am Annika. Balik na bati rin ni Mia sa kanyang amo. Nagluto ng almusal si Annika, at pancakes para sa kanyang mga anak. 6 AM nang bumaba si Elias, hindi pa ito nakaligo, tanging maroon na sweatpants ang suot nito, at walang pang itaas na damit. Kaya umagang-umaga pa lang, ay tirek na ang nagyayabang nitong abs. Nang makarating sa dining area si Elias, ay hinanap ng kanyang mata si Annika. Pero wala pa ito roon, tanging mga plato at kubyertos ang nakalatag sa mahabang kabisera. Naglakad siya papunta sa pinto ng kitchen, na amoy kasi niya ang mabangong halimuyak na niluluto ng kanyang asawa. Nasa pinto pa lang siya ng kitchen, ay natanong niya na ang balto ng kanyang asawa. Napangisi siya dahil nakasuot pa rin ito ng red long dress, na suot nito kagabi na pantulog. Ibig sabihin ay hindi pa ito nakakaligo, lalo siyang napangiti, dahil sabay na naman silang maliligo ni Annika. Hindi napansin ni Elias na nasa harapan niya na pala ang kanyang asawa, at malakas pinitik ang kanyang noo, gamit ang daliri ng babae. Aray, daing ni Elias, habang hinihimas ang kanyang noo.
Umagang-umaga pero iba yang nasa utak mo. Kastigo ni Annika sa asawa, at kinurot-kurot ang tagiliran nito. Sweetie naman, ganyan ka ba magpakita ng pagmamahal, nananakit? Ani ni Elias. Ang maniyak mo po kasi, yang mga tingin mo hindi ko gusto yan. Wika ni Annika. Grabe ka naman sa akin sweetie, gwapo naman iyak naman. Anas ni Elias, yabang. Bulong ni Annika. Ngumuso si Elias sa harapan ni Annika. Ano yan? Maang na tanong ni Annika. Good morning, kiss ko. Sambit ni Elias at muling ngumuso. Magtigil ka mamaya may makakita pa sa atin, ang landi mo sweetie. Saway ni Annika. Isa lang naman ang damot. Nagtatampong tura ni Elias. Umikot ang mga mata ni Annika, minsan talaga napakamatampuhin ng asawa niya. Tumingkayad si Annika at mabilis inabot ang labi ni Elias, mabilis na kiss lang ang ginawa ng babae. Yun na yun, nakakabitin, ang gusto ko yung halik mo noong kaharap natin si Lyra. Nakangising wika ni Elias. Ayaw ko nga, nakakahiya baka may makakita sa atin. Litanya ni Annika. Hindi mo ako totoong mahal, kung hindi mo ako kayang halikan sa labi sa harap ng maraming tao. Malungkot na saad ni Elias. Tumaas ang kilay ni Annika, parang batang inagawa ng lollipop si Elias, dahil sa mukha nito. Naitirek niya na lang tuloy ang kanyang mata, dahil sa kartihan nito. Sige na nga tampururot ka na naman riyan. Bigkas ni Annika, at muling tumingkayad para halikan si Elias sa labi. Naglapat ang kanilang labi, mabilis na gumalaw ang labi ni Elias. Mapusok na halik ang tinugon niya kay Annika. Sinabayan naman ito ni Annika, napakapit siya sa batok ng lalaki. Nalunod na si Annika sa kakaibang dulot ng halik ni Elias sa kanya. Binuhat siya ni Elias, habang ang binti ni Annika ay nakapulupot sa bewang ni Elias. Pinaupo ng lalaki si Annika sa malapad na Iceland counters. Patuloy pa rin sila sa paghahalikan, pareho silang walang pakialam sa paligid. Kung may taong makakakita sa kanilang ginagawa, mumunting ingay ang lumabas sa bibig ni Annika. Ipinasok ni Elias sa ilalim ng dress ni Annika ang kanyang kamay, at hinaplos ang makinis na balat ni Annika. Ahem, ahem. Agad kumala si Annika kay Elias, at napabaling ang paningin nito sa pinto ng kitchen. Malawak ang pagkakangisi ni Ella, halos umabot sa tainga nito. Si Finex naman ay walang reaksyon, pero halatang nagpipigil ng ngiti sa labi. Kayo na talaga, tinalo niyo pa si Anna at Gray ng 50 Shades of Grey. Grabe kayo ha, hanggang dito ba naman sa kitchen wala kayong patawad? Yan ba ang almusal niyong dalawa tuwing umaga, hindi kayo mabubusog niyan? Pero aminin masarap no ate. Parang gustong hilingin ni Annika na lumunin na lamang siya ng lupa ngayon, dahil sa kahihiyan. Nawala sa kanyang isipan, na dito pala natulog kagabi si Ella at Finex. Hindi na nakauwi ang mga ito, dahil lasing na lasing si Finex kagabi. Naririto rin ang kanyang ama, at mga pamangkin. Nagpatikip na lamang siya ng kanyang dalawang palad sa mukha, si Annika at sumubsob sa balikat ni Elias. Hiyang-hiya talaga siya ngayon, siguradong tutuksuhin na naman siya ng kanyang kapatid. Gawain pa naman ni Ella ang sundan si Annika kung saan magpunta, kahit sa lababo o kwarto nila Annika maasar lang siya ni Ella. It's okay sweetie, normal lang yun sa mag-couple, at nagmamahalan na katulad natin. Natatawang asal ni Elias. Your fault ang landi mo kasi, I'm sure aasarin na naman ako nito ni Ella. Mahinang wika ni Annika. Parang namagnet na ang pang-upo niya sa Iceland counter. Ayaw niya na umalis roon, habang naririto ang kanyang kapatid, hihintayin niya na lamang umalis ito.